Invincible Divine Sword Chapter 1901 hanggang 1910. Narinig ng matandang lalaki sa Yunshan ang mga salita, umiling at tumawa, maling naintindihan ng maliit na kaibigan, wala akong ganitong kahulugan. Pagkatapos nito, ibinigay ang bote ng Jade kay Yang Xiaotian. Kinuha ni Yang Xiaotian ang bote ng Jade, binuksan ang bote ng Jade, at nakita ang Sanqing Sanctuary sa loob. Tulad ng sinabi ng mga matatanda sa Yunshan, mayroong higit sa 1,000 subo, at ito ay 5,600. Si Yang Xiaotian ay lumuwag sa kanyang puso. Ang matandang lalaki sa Yunshan ay tumawa sa oras na ito, maaari ko pang sabihin sa aking maliit na kaibigan na ang aking tatlong Qing Sanctuary ay natagpuan sa mga ninuno. Pagkatapos ay sinabi niya, at mayroong isang malaking bilang ng tatlong malinaw na panta sa lugar na iyon. Ang daming Sanqing Shengshi. Narinig ito ni Yang Xiaotian, natuwa. Ang Sanqing Holy Story na lang ang natitira sa lugar na iyon. Hindi ko makuha. Kailangan ko ang Sanqing Shengju, at ang 10th Qing Shengju. Ang matandang lalaki sa Yunshan ay nagsabi kay Yang Xiaotian, hintayin ang munting kaibigan na si Sanqing Shengsheng ang mga taktika ay lumampas sa 10 timbang, maaari kang lumapit sa akin, dadalhin ko ang aking mga kaibigan. Ngunit kailangan akong tulungan ng maliliit na kaibigan. Gusto kong puntahan ng matanda ngayon, hilingin kay Yang Xiaotian na tumulong sa isang abalang kahulugan. Hindi ko alam kung ilang Sanqing sage ang naroon sa lugar na iyon sa mga ninuno. Hindi agad pumayag si Yang Xiaotian, at nagtanong, ano ang gusto ng mga nauna sa akin na tulungan ko? Ang matandang lalaki sa Yunshan ay nag-isip tungkol dito at sinabi, ilang santuwaryo ang natitira sa lugar na iyon, hindi ko alam, ngunit tiyak na ito ay higit pa sa ibinibigay ko sa iyo ngayon. Dapat mayroong higit sa 2,000 o kahit na 3,000. 3,000 bibig. Nagulat si Yang Xiaotian. Sa lugar na iyon, napakaraming Sanqing Holy Gas. Kung mayroong 3,000 bibig at 3 malinaw na pantas, kung gayon marami siyang mapapabuti. Nang sabihin ito ng matandang lalaki sa Yunshan, tumingin siya kay Yang Xiaotian, gusto kong turuan ako ni Yang Xiaoyu kung paano linangin ang congenital magic. Ito ang gusto niyang tulungan ni Yang Xiaotian. Malinaw, nakita rin niya na si Yang Xiaotian ay nag-practice ng dark magic sa unang lugar ng napakabilis dahil mayroon siyang congenital magic power. Nang marinig ko ang matandang lalaki sa Yunshan na nais ding linangin ang congenital magic power, tumanggi si Yang Xiaotian, hindi. 3,000 congenital na mapa ng demonyo, natural na hindi niya tuturuan ang sinuman. Kahit na ang sagradong gas ng Sanqing, kumpara sa 3,000 congenital na larawan ng demonyo, ito ay malayo pa rin. Ang matandang Yunshan ay nakinig kay Yang Xiaotian at direktang tumanggi, at ang kanyang mukha ay medyo nahihiya. Tumawa siya, alam ko rin na ang pamamaraan ng paglilinang ng congenital magical power ay napaka-baby. Maaari akong magdagdag ng iba pang mga sanggol. Kung payag ang munting kaibigan, sinumang sanggol sa aking treasure house, maaari kang pumili ng 10 piraso. Bilang unang master ng Mist, ang mga matatanda sa Yunshan, ang treasure house ay talagang kamangha-mangha, na nagpapahintulot kay Yang Xiaotian na pumili ng anumang 10 kayamanan. Tunay na nakatutokso ang kalagayang ito. Ngunit umiling si Yang Xiaotian at tumanggi, ito ang nauna na ibigay sa akin ang buong treasure house, at hindi ko ituturo sa iyo ang paraan ng paglilinang ng congenital magic god power sa iyo. Narinig ng matandang lalaki sa Yunshan na paulit-ulit na tinanggihan si Yang Xiaotian, at labis siyang nalungkot. Gayunpaman, alam din niya na napakalakas na ni Yang Xiaotian ngayon. Mariin siyang napigilan ng salpok ni Yang Xiaotian. Sinabi niya kay Yang Xiaotian, sa kasong ito, malinaw na isinasaalang-alang ito ng maliit na kaibigan, at lumapit sa akin muli. Pagkatapos ay direktang pumunta sa order ng bisita, huwag ipadala ito. Sa pakikinig sa matandang kasama ni Yunshan, hindi na muling nanatili si Yang Xiaotian. Kinuha niya ang bote ng Jade at lumabas sa Dongfu. Maraming tao ang naghihintay sa labas. Nang makita kong lumabas si Yang Xiaotian, mabilis akong bumati, ang Panginoon. Sinabi ni Yang Xiaotian sa lahat, umalis muna tayo. Pagkatapos magsalita, kunin ang karamihan para umalis. Habang nasa daan, nakita ng mga demonyong matandang halimaw na mali ang ekspresyon ni Yang Xiaotian, at nagtanong, ang Panginoon, ang Dark Demon Gang, walang matagumpay na pagliliwanag. Hindi ito. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang kanyang sarili ng may pag-aalala, at tumawa, ang Dark Demon Gang ay matagumpay na naliwanagan. Pagkatapos noon, ang dark magic ng dark magic ay direktang pinaandar sa lugar, at ang dark magic ng buong katawan ay umaagos. Ibinigay din sa akin ng matandang Yunshan ang sagradong gas ng Sanqing. Inilabas ni Yang Xiaotian ang bote ng Jade at tinuwanan ang nawasak na demon, mayroong higit sa 1,500 subo. Sa oras na iyon, maaari ko itong linangin hanggang sa ikapito. Ito ay mabigat, makakatulong sa mga nauna sa langit na alisin ang karayom ng pangalawang kaluluwa. Sinira ang demon surprise at iniyuko ang kanyang kamao, salamat sa Panginoon. Gayunpaman, ang matandang lalaki sa Yunshan ay gustong hilingin sa akin na tulungan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Xiaotian kung ano ang gustong ituro sa kanya ng matandang lalaki sa Yunshan ng paraan ng pagsasanay ng congenital demon god power. Sa sandaling marinig ito ng Blood Demon Law, malamig siyang umungol, ang matandang lalaki sa Yunshan ay napakasarap, at gusto niyang gumamit ng kaunting sagradong gas at isang maliit na sanggol kapalit ng paraan ng paglilinang ng mga congenital magic gods.
Diretso lang ang ginagawa natin at inaararo ang dangfu niya. Ibaba mo siya at tingnan kung sasabihin niya kung nasaan ang mga pantas na sanching. Sinabi rin ng Demon, tama ang dugong demonyo, kunin natin ito, kunin siya ng direkta. Hiniling ko sa kanya na tikman ang Demon Soul Eat, at hindi ako maniniwala. Parehong mamamatay tao at demonyo. Umiling siyang Xiaotian at ngumiti, pag-usapan natin ito. Bilang unang master ng Mist, ang matandang lalaki sa Yunshan, ang kanyang Yunshan Cave House ay tiyak na puno ng iba't ibang porma sayon. Hindi madaling mahuli siya, tumakas. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Nahanap mo na ba ang lahat sa Buddha? Tanong niyang Xiaotian. Matapos ang makalangit na parusa kay Buddha at iba pa ay tumakas sa Yunshan Big Formation, ang lahat ay hindi natagpuan ang bakas ng makalangit na parusa na si Buddha at iba pa. Hindi. Umiling ang ghost teacher ng Yin Yang, masyadong malaki si Yunshan. Ang espasyo sa Yunshan Grand Array ay parang isang maliit na mundo. Gusto kong malaman ang karamihan ng mga bansang Budista sa loob nito, na walang parehong dagat. At ang makalangit na parusa ng mga Buddhist na kaharian ay makakatakas lamang mula sa Yunshan Grand Formation. Banal na Panginoon, nabalitaan namin na ang mga assassin organization ng Zenshin Buddhist Sect at Crimson Snake ay sumuko na sa Mist Temple. Biglang sabi ni Blood Demon. Napakunot ang noo niyang Xiaotian nang marinig niya ito. Kahit na pinatay niya ang pinuno ng Zenshin Buddhist Sect at maraming matataas na miyembro ng Zenshin Buddhist Sect sa labanan sa Nanu Sea, hindi dapat maliitin ang natitirang puwersa ng Zenshin Buddhist Sect. Bukod dito, ang Zenshin Buddhist Sect ay may malaking prestihiyo sa Buddhist Sect ng Misty Continent. Kung susuko ito sa Mist Temple, mas lalakas ang kapangyarihan ng Mist Temple. Bilang karagdagan, kung ang Crimson Snake Assassin Organization ay sumuko sa Mist Temple, ang kapangyarihan ng Mist Temple at Tianhiman ay maaaring 30% hanggang 40% na mas malakas. Mayroon bang anumang paggalaw kamakailan mula sa Mist Temple at White Knight Demon Clan? Tanong niyang Xiaotian. Hindi pa. Sinabi ng Blood Demon, dapat silang nag-iipon ng lakas ng palihim. Hiniling niyang Xiaotian sa lahat na patuloy na bigyang pansin ang mga galaw ng Mist Temple, White Knight Demon Clan at Demon Corpse Realm, at pagkatapos ay umatras upang pinuhin ng higit sa 1,500 Sanching Holy Chi na nakuha sa pagkakataong ito. Kinailangan niyang Xiaotian ng ilang taon upang pinuhin ang lahat ng banal na Chi ng Three Pure Ones. Ang kanyang lakas ay bumagsak mula sa huling bahagi ng ikasyam na antas ng Dakilang Santo hanggang sa tuktok ng huling ikasyam na antas ng Dakilang Santo. Maliban sa Reversal Saint Body, ang iba pang Saint Bodies ay na-upgrade sa pinakamataas na limitasyon ng ika-28 antas, kalahating hakbang lamang ang layo mula sa ika-29 na antas. At ang soul power niyang Xiaotian ay lalo pang lumakas. Gaya ng kanyang tansya, ang kanyang tatlong Pure Ones, Holy Art, ay umabot na sa ika-7 antas. Matapos makapasok ang Sanching Shengju sa ika-7, inalis niyang Xiaotian ang karayom ng pangalawang kaluluwa kahit na naalis siya ng Demon. Matapos tanggalin ang karayom ng pangalawang kaluluwa, ang Demon ay muling nakadama ng hindi pa nagagawang pagpapahinga. Nang wala ang karayom ng pangalawang kaluluwa, muling inilabas ang kanyang lakas. Hanggat ang karayom ng ikatlong kaluluwa ay tinanggal, pagkatapos ay maaari niyang ganap na mabitawan ang kanyang mga kamay at paa, at siya ay may malaking tao, at hindi na kailangang sindihan ang kanyang mga kamay. Salamat sa Panginoon. Ang Demon ay nasa sabik at nagpasalamat kay Yang Xiaotian. Tumawa si Yang Xiaotian, oo, hintayin kong malagpasan ko ang 14 na bigat ng Sanching Shengju, at pagkatapos ay tumulong na sirain ang makalangit na mga nauna. Hanggat ang Sanching Shengju ay nilinang hanggang 14, matutulungan mo ang Demon na alisin ang karayom ng huling kaluluwa. Sa oras na iyon, magiging malaya na talaga ang Demon. Oo, ang banal na Panginoon. Ang Demon ay muling pinasalamatan kay Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Xiaotian sa lahat, at nang makita niya ang Pluto Beast, hindi niya maiwasang magtanong, paano ang Pluto? Nagkatinginan ang lahat. Hindi nagtagal ay umatras ang banal na Panginoon, at si Pluto ay umaatras din. Gayunpaman, ang Pluto ay hindi matatag nitong mga nakaraang taon, na parang may problema, ang Panginoon ay pumasok ka at tingnan mo. Matapos makinig sa Pluto Beast, mabilis na pumunta si Yang Xiaotian sa courtyard ng Pluto Beast. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, nakita niya ang isang malakas na liwanag na patuloy na dumadaloy mula sa kailaliman ng bakuran, at ang kapangyarihan ng liwanag ay umaalon na parang alon. Gaya ng sinabi ng dugong demonyong matandang halimaw, ang kapangyarihan ng Pluto ay hindi matatag. Ang Pluto Beast ay nakaupo sa gitna ng liwanag, at ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo masakit. Anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Yang Xiaotian. Hindi kami masyadong malinaw, pero parang may problema ang dugo ni Pluto. Ang dugong demonyo ay umuungol. May problema ba sa mga ugat ng dugo? Lumubog si Yang Xiaotian. Ang problema ng dugo ay congenital, na sa pangkalahatan ay nakakalito. Sa oras na ito, lumipad si Dingay, at namumulaklak siya ng mabigat na liwanag, tinakpan ang hayop na Pluto. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad pabalik si Dingay at sinabing, napakalakas ng dugo ni Pluto.
Ngunit sa pagpapapisa ng itlog, ipinakita ng kabilang partido ang nilamon na hanay ng mahika sa kanyang itlog, at ang ilan sa kanila ay naguguluhan. Kahit na lumunok ng langit, bagaman maaari itong maging isang matibay na pundasyon sa proseso ng pagpisa, mayroon ding isang disadvantage na ito ay may problema kapag ito ay nag-evolve sa dugo. Karaniwan, ang problemang ito ay hindi mangyayari, ngunit kapag ito ay nilinang upang masira ang isang tiyak na kaharian, ang problema ng ebolusyon ng mga ugat ng dugo ay sumiklab, at ito ay masasaktan at mapupunta sa mahika. Isa-isang nagpaliwanag si Ding Ye. Nang marinig ang paliwanag ni Ding Ye, malalim na sinabi ni Yang Xiaotian, mayroon bang paraan para malutas ito? Oo, simpleng sinabi ni Ding Ye, may isang lugar sa mga ninuno ng mga ninuno na tinatawag na Tiandao Secret Mansion. Mayroong isang pool ng dugo sa loob nito upang malutas ang ebolusyon ng mga ugat ng dugo nito. Magagawa mong labanan. Pagkatapos malagpasan ng iyong makalangit na Eukaristiya ang 30 timbang, buksan ang lihim na bahay ng Tiandao, maaari mo itong ipadala sa pagsasanay. Maaaring malutas ni Yang Xiaotian ang problema ng ebolusyon ng dugo at pulso ng Pluto, na nakaka-relax lamang. Gayunpaman, kailangan niyang lampasan ang 30 timbang, at kailangan niyang hintayin na makalusot siya sa Heavenly Holy Realm para makalusot. Sa oras na ito, ang nakapikit na hayop na Pluto ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, nag-spray ng isang higop ng dugo, at ang kanyang liwanag ay nawala. Nang makita ito, si Yang Xiaotian ay nagmamadaling pumunta sa Pluto Beast, at ginawa ang kanyang makakaya upang sugpuin ang kapangyarihan ng anti-rush sa Pluto Beast. Matapos mabaril ng lahat ng mga tao, ganap nitong pinigilan ang kapangyarihan ng anti-rush sa Pluto Beast. Bumalik ang mukha ni Pluto. Pluto, kamusta? Nag-aalala si Yang Xiaotian. Okay lang ako, Dad. Ngumisi ang Pluto Beast at tumingin kay Yang Xiaotian, malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Nang makita ang malinaw na mga mata ni Pluto, gumaan ang loob ni Yang Xiaotian. Nag-aalala lang siya na ang Pluto Beast ay mapaputok sa likod ng kapangyarihan. Ayos lang. Hinawakan ni Yang Xiaotian ang ulo ni Pluto. Kasunod nito, tinanong ni Yang Xiaotian ang paggalaw ng Fog Temple at ang hangganan ng Diablo sa nakalipas na ilang taon. Walang paggalaw ng Fog Temple, ngunit ang 8 Ancient Demon King of the Demon Corps at ang Teiko Giant Heroes ay pumunta na para lumipad sa kontinente. Nagmamadaling sabi ng Yin at Yang Ghost Teacher. Pumunta sa Feiyang Mainland, hindi sinasadyang sinabi ni Yang Xiaotian. Ang Feiyang Mainland ay isa rin sa Mitsu-eri ng Sanqing Mainland. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Ang Seven Continental Battle ay ginanap sa Feiyang Continent. Oo, lumipad sila sa mainland ilang buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Yin Yang Ghost Teacher, may nakakita sa kanila sa Feiyang. Naguguluhan si Yang Xiaotian. Ngayon ay may 2 dekada mula sa 7 kontinente jihads, Teiko Giant, negatibong makalangit na unggoy ay hindi lumahok sa 7 kontinente jihad. Ano ang pinupuntahan mo sa mainland ng maaga? By the way, the Holy Lord, nalaman namin na ang master ng Holy Master na si Hong Meng daw ay naruroon. Pagkatapos niyang iwan ang matanda sa Yushan, pumunta siya sa Feiyang Continent. Sabi ng dugong demonyo. Hindi sinasadya ni Yang Xiaotian, pumunta rin si Master sa Feiyang Continent. Nagkataon lang ba? Hayaan mong maghanda ang batang lungsod, lumipad tayo sa mainland. Naisip ito ni Yang Xiaotian, at nagturo sa Ghost Teacher ng Yin at Yang. Bagamat May 20th taon pa bago ang 7 Continent Jihad, mas mabuting lumipad ng mas maaga sa mainland. Kung tutuusin, mas mayaman ang cultivation resources ni Feiyang. Sa lumilipad na kontinente, magagamit niya ang mga mapagkukunan ng Feiyang para maapektuhan ang Shengsheng Realm. Ang 7 Continental Jihad ay nagsasaad na ang mga disipulong wala pang 30,000 taong gulang ay maaaring lumahok. Sa makatuwid, ang bawat ika-7 Continental na Jihad ay may mga alagad na higit sa makalangit na banal na kaharian. Kung magtagumpay lamang siya sa pag-atake sa Heavenly Saint Realm, maaari niyang mapanalunan ang unang pwesto sa 7 Continents Holy War na may 100%. Oo, banal na Panginoon. Magalang na tumugon si Yin Yang Ghost Master nang marinig niyang pupunta si Yang Xiaotian sa Feiyang Continent, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa Nether City upang tipunin ang hukbo ng Nether City. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sumama si Yang Xiaotian sa hukbo ng Nether City, ngunit sumugod sa Feiyang Continent kasama ang Blood Demon Old Monster at iba pa, at hinayaan ang hukbo ng Nether City na pumasok sa Feiyang Continent mamaya. Isinasaalang-alang na maaaring salakayin siya ng 7 Continents Holy War, Mist Temple, Shanhei Gate, Demon Corps Realm, at White Knight Demon Clan, hindi sapat ang hukbo ng Nether City, kaya ginamit ni Yang Xiaotian ang sulat para makipag-ugnayan sa mga Buddhist sect masters at magic masters na nasakop sa Nanu Sea. Hayaang magmadali ang lahat sa 7 Holy Temples ng Feiyang Continent bago ang 7 Continents Holy War. Dahil ang 7 Continents Holy War ay ginanap sa 7 Holy Temples. Hindi nagtagal pagkatapos sumugod si Yang Xiaotian at ang iba pa sa Feiyang Continent, ang hukbo ng Nether City ay lumipad palabas ng Nether City sa isang malakas na paraan. Ang mga sasakyang pangkalawakan na naglalabas ng napakalaking demonyong enerhiya ay patuloy na bumubuhos mula sa Netherworld City, at mayroong daan-daang libo sa kanila.
At sa bawat sasakyang pangkalawakan, mayroong milyon-milyong mga demonyo. Ang malawak na enerhiya ng demonyo ay napakalaki. Sa spaceship, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagsasanay ng Dark Demon God skill. Bagamat ang kanyang Dark Demon God skill ay nasanay sa unang antas, maaari siyang mawala sa orihinal na espasyo sa maikling panahon, ngunit ang tagal ay hindi nagtagal. Kung ang kanyang Dark Demon God skill ay lumampas sa ikalawang antas, ang tagal ay magiging 10 beses na mas mahaba. Gayunpaman, ang unang antas ng Dark Magic Art ay madaling isagawa, ngunit ang pangalawang antas ay napakahirap masira. Matapos ang mahigit isang buwang pagsasanay, hindi pa rin nakakalusot si Yang Xiaotian sa ikalawang antas. Sa araw na ito, nang si Yang Xiaotian ay nagsasanay ng Dark Magic Art, ang boses ni Mia Tianmingmo ay tumunog sa labas ng sikretong silid, Holy Lord, Feiyang Continent ay dumating na. Nang marinig na dumating na ang Feiyang Continent, lumabas si Yang Xiaotian sa secret room. Dumating sa bow ng spaceship. Ang tanging nakita niya ay isang malawak na lupain sa kanyang harapan. Ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa kanyang nakita noong una siyang dumating sa Misty Continent. Sa baybayin, ang malalaking lungsod ay nakatayo sa mga hilera, at sa loob ng mga lungsod, mayroong hindi mabilang na malalakas na aura. Sunod-sunod na malalaking spaceship ang lumilipad sa baybayin ng Feiyang Continent. Ang kontinente ng Feiyang ay ang unang kontinente ng 7 nakapalibot na kontinente, at ito rin ang pinakamaunlad na kontinente. Ito ay hindi lamang may pinakamaraming mapagkukunan ng paglilinang, ngunit mayroon ding pinakamakapangyarihang mga tao. Minsan ay may nagsabi na kahit na ang pinakamalakas na tao sa dalawang kontinente ng Sanqing ay pagsamasamahin, hindi kasing dami ng pinakamalakas na tao sa Feiyang Continent. Punta muna tayo sa Shenglong City. Sinabi ni Yang Xiaotian sa lahat. Mayroong 7 banal na lungsod sa Feiyang Continent. Ang 7 banal na lungsod ay ang mga lugar na may pinakamayamang mapagkukunan sa Feiyang Continent. Ang Shenglong City ay isa sa 7 banal na lungsod at pinakamalapit sa baybayin. Sa makatuwid, plano ni Yang Xiaotian na pumunta muna sa Shenglong City. Ang mga Super Chamber of Commerce sa Sanqing Continent at Misty Continent ay walang mga auksyon ng 200 milyong taong gulang na mga banal na gamot, ngunit ang 7 banal na lungsod sa Feiyang Continent ay mayroon. Ang mga auksyon na gaganapin ng mga Super Chamber of Commerce sa 7 banal na lungsod ay paminsan-minsan ay may mga auksyon ng 200 milyong taong gulang na mga banal na gamot. At ang Shenglong City ay itinatag ng dakilang ninuno ng Ghost Dragon Clan. Nais din niyang Xiaotian na pumunta at makita. Kaya, lahat ay nagmaneho ng sasakyang pangkalawakan sa Shenglong City. Pagdating nila sa Shenglong City, ganap na madilim. Ngunit ang buong lungsod ng Shenglong ay matingkad pa rin at mataong, na may hindi mabilang na mga sasakyang pangkalawakan at mga mamahaling karwahe na patuloy na nagmamadali patungo sa lungsod ng Shenglong mula sa lahat ng direksyon. Inalis ni Yang Xiaotian ang spaceship at naglakad sa Shenglong City kasama ang lahat. Isinasaalang-alang ang malalaking katawan ng Hades Beast at ng Netherfish, hiniling ni Yang Xiaotian sa dalawa na magbago sa anyo ng tao. Matapos magbago ang Hades na hayop sa anyo ng tao, ito ay isang 13 o 14 na taong gulang na batang lalaki na may magandang kilos. Imposibleng sabihin na ito ay isang super monster na may dugo ng Heavenly King at ng Hell Hades Beast. Matapos magbago ang Netherfish sa anyo ng tao, ito ay naging isang matandang lalaki na may kuba at kaunting balbas. Ang hitsura na ito ay medyo kamukha ni Prime Minister Turtle. Kung siya ay may kabibinang pagong sa kanyang likod, siya ay magiging punong ministro pagong. Ang itim at puting mukha ng Yin Yang Ghost Master ay masyadong bongga, kaya nagsuot siya ng maskara. Matapos makapasok sa Holy Dragon City, naramdaman ng lahat ang isang malakas na kapangyarihan ng dragon. Binalot ng kapangyarihan ng dragon ang buong lungsod ng banal na dragon. Alam ng lahat na ito ang kapangyarihan ng dragon ng Holy Dragon Formation. Ang Holy Dragon Formation ay isa rin sa 7 formation sa Feiyang Continent. Tumingin si Yang Xiaotian sa pinakamalalim na bahagi ng Holy Dragon City. Ang Holy Dragon Formation na ito na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng Holy Dragon City ay hindi makikita ng iba, ngunit sa sandaling ito, habang nakatitig si Yang Xiaotian, itong Holy Dragon Formation na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng Holy Dragon City ay nakita ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, hindi makita ni Yang Xiaotian ang gitna ng Holy Dragon Formation. Kung gusto mong makita ng malinaw ang gitna ng Holy Dragon Formation, dapat kang mabunyagan ng banal na ulan ng 4 na beses, sabi ni Mr. Ding. Tumango si Yang Xiaotian. Nang lumakad siya at ang iba pa kasama ang karamihan, nalaman niyang maraming tao ang nag-uusap tungkol sa 7 Continents Holy War. Dahil ang 7 Continents Holy War ay ginanap sa Feiyang Continent, mas binigyang pansin ng mga tao ng Feiyang Continent ang Holy War. Bagamat 20 taon pa ang layo mula sa banal na digmaan, ang mga tao ng Feiyang Continent ay nagsimula ng magsalita tungkol sa banal na digmaang ito. Ang una sa banal na digmaang ito ay dapat ang santo ng pamilyang Li na anak ng ating kontinente ng Feiyang. Hindi na kailangang sabihin, ang anak ng santo ng pamilya Li ay hindi lamang nilinang ang nangungunang 20 sinaunang puso ng Dao, ngunit nilinang din ang 5,000 gininto ang Lotus. Ang una sa banal na digmaang ito ay tiyak na ang anak ng pamilyang Li ng ating kontinente ng Feiyang. Ang talento ni Chenny Saint Son ay hindi mas mahina kaysa sa pamilyang Li Saint Son. Nabalitaan ko na nilinang niya ang 50,000 banal na paraan.
50,000 banal na daan, ilang 10,000 taon ang hindi lumitaw sa 7 kontinente. Ang nangungunang 10 sa banal na digmaang ito ay dapat na mula sa ating kontinente ng Feiyang. Kung tatanungin mo ako, ang nangungunang 20 sa banal na digmaang ito ay mula sa ating kontinente ng Feiyang. Ang daming nag-uusap, walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nang pag-usapan ng mga disipulong ito sa kontinente ng Feiyang ang tungkol sa anak na santo ng pamilya Li at anak na santo ni Chenny, lahat sila ay nasa sabik at labis na ipinagmamalaki. Para sa kanila, ang Li family Saint Son at Chenny Saint Son ang kanilang pinagmamalaki. Li pamilya santo anak, binasa ni Yang Xiaotian. Ang pangalan ng pamilyang Li sa Feiyang continent ay kilala sa mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig ng 7 continents. Ang pamilyang Li ay hindi lamang ang pinakamatandang pamilya sa Feiyang continent, kundi isa rin sa pinakamakapangyarihang pamilya sa 7 continents. Dapat mong malaman na mayroong higit sa 10 bilyong pamilya sa bawat kontinente, at ang mga pamilya sa 7 kontinente ay kasing dami ng mga buhangin ng Ganges. Ang pamilyang Li ay maaaring maging isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa 7 kontinente, at ang lakas nito ay talagang napakalakas. At si Li Yao, ang pangalawang disipulo ng kanyang Master Hongmeng Daoist, ay mula sa pamilya Li sa Feiyang continent. Ang anak ng santo ng pamilyang Li na ito ay talagang nilinang ang nangungunang 20 walang hanggang puso ng Dao at 5,000 Great Golden Lotus. Nagulat si Yin Yang Ghost Master. At ang Chenny Saint Son na yun ay talagang nagal-inang ng 50,000 banal na paraan. Laking gulat din ni Yumeng Yo. Lahat sila ay matandang halimaw na nabuhay ng hindi mabilang na taon, at syempre alam nila kung ano ang ibig sabihin ng nangungunang 20 walang hanggang puso ng Dao, 5,000 Great Golden Lotus at 50,000 Holy Ways. Ito ay simpleng walang talo sa parehong kaharian. Ang nangungunang 10 walang hanggang puso ng Dao ay hindi lumitaw sa Holy Realm sa loob ng maraming taon. Kung hindi lalabas ang nangungunang 10 eternal na puso ng Dao, ang nangungunang 20 na walang hanggang puso ng Dao ay ang pinakamalakas na puso ng Dao. Hindi pa banggitin ang 5,000 Golden Lotus, ang Dragonstone Emperor ng Sanqing Continent ay nagtanim ng higit sa 3,000 Golden Lotus. Ang kapangyarihan ng 5,000 Golden Lotus ay 100 beses kaysa sa 3,000 Golden Lotus. Pagkatapos makapasok sa kaharian ng banal na langit, maaari mong linangin ang iyong sariling banal na paraan. Napakabihirang para sa maraming mga henyo ng pamilya na linangin ang 10,000 banal na paraan. Ang paglilinang ng 20,000 banal na paraan ay tiyak na sikat sa kontinente. At ang Chenny Saint Son na ito ay talagang nagal-inang ng 50,000 banal na paraan. Bagamat matagal nang sinundan ni Yin Yang Ghost Master at Netherfish si Yang Xiaotian, hindi pa nila kilala ang Dao Heart at Golden Lotus ni Yang Xiaotian, kaya labis silang nabigla. Sa katunayan, hindi lang si Yin Yang Ghost Master at Netherfish ang hindi nakakaalam, kundi pati na rin ang Blood Demon Old Monster at Destroying Heaven Nether Demon ay hindi rin nakakaalam ng tunay na walang hanggang Dao Heart ni Yang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, palaging ipinapakita ni Yang Xiaotian ang unang 39 na Realms Dao Heart sa harap ng lahat. Ang unang walang hanggang Dao Heart ni Yang Xiaotian ay hindi kailanman na ipakita sa harap ng mundo. Narinig ko na si Yang Xiaotian, ang Hongmeng Saint ng Sanqing Continent, ay napakatalino din. Nalinang niya ang 9 Realms Dao Heart at 3,650 Great Golden Lotus. Biglang nagsimulang magsalita ang isang disipulo tungkol kay Yang Xiaotian. Ito lang ang 9 Realms Dao Heart. Kung ikukumpara sa unang 20 Dao Hearts ng Saint ng ating pamilyang Li, malayo ito. At si Yang Xiaotian ay mayroon lamang 3,650 Great Golden Lotus. Hindi siya kapantay ng 5,000 Great Golden Lotus ng Saint ng ating pamilya Li. Yang Xiaotian ay pangatlo o ika-4 na antas lamang ng dakilang santo. Kung maglakas loob siyang lumahok sa banal na digmaang ito ng 7 kontinente, nililigawan lang niya si kamatayan. Ang pakikinig sa mga disipulong nasa harapan nila ay sadyang nagpapahina kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay pinalaki ang sage ng pamilyang Li, ang dugong demonyong matandang halimaw at ang nawasak na mga demonyong Tianming ay natural na may malamig na mukha. Nang malamig na sinabi ng Blood Demon, nang direktang ibamba ang mga disipulo sa mabahong kanal, itinaas ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay upang pigilan ang lahat. Umiling siya sa lahat. Bagamat lahat ay nagalit, hindi siya nang ahas na labagin ang kahulugan ni Yang Xiaotian, at naiipit lamang ang galit sa kanyang puso. Ilang Yang Xiaotian ang patuloy na sumunod. Hindi pa rin alam ng mga alagad sa harap na lumakad ako sa harap ng Ghost Gate, kung saan nandoon pa rin sila. Kahit na si Yang Xiaotian ay ang Holy King's Realm, na lumalahok sa 7 Continental Battle, hindi ako makakapasok sa First 30. Tumawa ang isang alagad sa kanyang harapan. Sa itaas ng Saint Realm ay ang Holy King Realm. Para sa hari ng banal. First 30. Masyado mo siyang pinalaki, sa tingin ko hindi niya kayang pumasok sa First 40. Ang isa pang disipulo ay tumawa, at pagkatapos ay nagsabi, ang Sanqing Continent at ang Mist Continent ay pupurihin siya ng isa. Hanggang saan siya nang ahas na purihin siya ng ganito? Ang dugo demonyo lumang halimaw at ang destinasyon ng langit ay mas mamamatay tao. Gayunpaman, nang ang mga dugong demonyong matandang halimaw ay mamamatay tao, nang ang mga disipulo ay natatakpan, biglang, ang pangkat ng mga disipulo ay huminto at lumiko sa restaurant sa tabi niya.
Nag-usap tungkol dito, pagkatapos ay tumigil. Napasulyap si Blood Demon sa mga alagad na pumasok sa restaurant. Nagpadala lang siya ng dugong demonyo sa bawat katawan ng mga disipulo. Ilang Yang Xiaotian ang patuloy na sumulong, dumating sa pinakamalaking restaurant sa Shenglong City, umupo ng pinakamalaking bakuran kasama ng lahat, at pansamantalang nanirahan. Kasabay nito, lumabas ang ilan sa mga ghost teacher ng Yin at Yang upang magtanong tungkol sa balita. Kinabukasan, ang ilan sa mga Yin at Yang ghost teacher ay sumugod sa patio ni Yang Xiaotian at nagulat kay Yang Xiaotian, ang Panginoon, magandang balita, hiniling namin sa Shenglong Chamber of Commerce na mag-auction ng isang batch ng 200 milyong taon ng gamot. Isang batch. Nagulat si Yang Xiaotian. Oo, ito ay isang batch, isang kabuuang 10 mga strain. Yin Yang ghost teacher laughed, at hindi lamang auction ng isang batch ng 200 milyong taon ng gamot, ngunit din auction ng 1,000 sages. 2 milyong taon ng magic medicine, 1,000 bibig at 3 malinaw na pantas. Naramdaman lang ni Yang Xiaotian na nahulog siya mula sa langit. Sa batch na ito ng 200 milyong taon ng magic medicine, kahit na hindi siya makalusot sa kaharian ng Tiansheng, dapat siyang makapag-cultivate hanggang sa rurok ng Tenshengshang. Ang 1,000 bibig ng santuwaryo ay maaaring magbigay daan sa kanya na basagin ang 8 o mas mataas pa. Anong mga kayamanan ang ginagawa ng Shenglong Chamber of Commerce Auction? Tanong ni Yang Xiaotian, at nagtanong. Ang auction na ito, ang batch na ito ng 200 milyong taon ng magic medicine at 1,000 bibig ng Sanqing Shenki ay hindi finale babies. Mayroong 2 finale na sanggol sa auction. Ang dugong demonyo ay palaging tumatawa, at narinig ko ang balita ng longevity grass. Oh, may balita ng mahabang damo. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian. Ang matandang sakit na naipon ng dugong demonyong matandang halimaw ay hindi pa gumagaling. Kung mayroong 600 milyong taong gulang, ang makalumang sakit ay maaaring ganap na gumaling. Oo, may balita tungkol sa long raw na damo. Matagal ko nang narinig ang mga nakaraang araw, Changsenhai, Feiyang, at hindi ko alam. Pupunta ako sa Changsenhai. Speaking of which, nag-aalangan, ang banal na Panginoon lang. Alam ni Yang Xiaotian na ang dugong demonyong matandang halimaw ay nag-aalala sa kanyang kaligtasan, at tumawa, mayroon akong Pluto, matandang isda, hindi mo kailangang mag-alala, kapag natapos na ang auction, hahanapin ka namin sa nakaraan. Mabuti naman. Tumango ang dugong demonyo, at sinabi niya sa patutunguhan ng makalangit na demonyo, ang isdang multo, at ang Ghost Master ng Yin at Yang, ang kaligtasan ng banal na Panginoon ay ibinigay sa iyo. Nagmamadaling sinabi ng Ghost Teacher ng Yin at Yang, nakatiyak ang mga senior, dapat nating pangalagaan ang kaligtasan ng Sacred Master. Ang dugong demonyong matandang halimaw ay nagbigay kay Yang Xiaotian ng regalo. Gayunpaman, bago umalis, hindi pa rin siya mapalagay. Pagkatapos ng lahat, dumating din ang 8 Teiko Demon King at 12 ng Teiko Giant Top 10 Ancient Warcraft para lumipad sa mainland. Ipinaliwanag din niya ang ilang bagay sa Demon, Ghost Fish, Yin at Yang Ghost Teachers, at pagkatapos ay humiwalay. Pagkaalis ng matandang halimaw, nagpractice si Yang Xiaotian ng Dark Magic sa bakuran. Naramdaman niya na ang ikalawang araw ng Dark Demon Divine Gong ay bumagsak sa ikalawang araw. Habang pinapatakbo ni Yang Xiaotian ang Dark Magic, pinagulong niya ang Dark Magic ng kanyang katawan, at unti-unting nawala ang kanyang katawan. Nang isagawa ni Yang Xiaotian ang Dark Demon Magic Gong, maraming hindi inanyayahang bisita ang nagmula sa labas ng lungsod ng Shenglong. Halika, silang lahat ay Panginoon ni Li Yao at ng pamilyang Li. Mula noong huling labanan ng Third Divine Hall ng Three Qing Dynasty, nawala si Li Yao, at si Chen Yingsheng, ang pinuno ng Mission Hall ng Hongming College, ay hindi na bumalik sa Hongming College. Lumilitaw na ito ngayon sa Shenglong City. Sa pagkakataong ito, dumating si Li Yao at ang pamilyang Li, at ito ay para sa auction ng Shenglong Chamber of Commerce. Maging ito ay 200 milyong taon ng magic medicine o Sanqing Shenki, ito ay isang pangangailangan para sa karamihan ng pangunahing mainland. Dahil alam mo na ang Shenglong Chamber of Commerce auction, hindi nila ito dapat palampasin. Siyempre, sa pagkakataong ito, pangunahin na sila para sa dalawang finale ng auction. Walang pagkakamali, 611, 1 libro, 1 libro. Huminto sa harap ng gate ng Shenglong City, naglakad si Li Yao at ang iba pa papunta sa Shenglong City, at pagkatapos ay dumating sa mansyon ng pamilya Li sa mansyon ng Shenglong City. Ilang araw pagkatapos kumurap, si Yang Xiaotian, na nakaupo sa bakuran, ay biglang nagkaroon ng kadiliman ng dilim at ng diablo. Sa mahabang panahon, dahan-daang binawi ng maitim na demonyong ito ang katawan ni Yang Xiaotian. Nang mabawi ang huling dark magic, binuksan ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng pagsusumikap, ang Dark Demon Gong sa wakas ay nakalusot sa pangalawa. Dati, 10 paghinga lang ang kaya niyang mawala sa kalawakan, pero ngayon, makakatagal na siya ng 100 paghinga. Kahit na ang 100 paghinga ay hindi mahaba, ito ay gumaganap ng isang napakahalagang papel sa kritikal na sandali. Tumayo si Yang Xiaotian, niluwagan ang kanyang mga kalamnan, at tinawag si Pluto, Lao Yu, Mie Tian Mingmo, Yin Yang Ghost Master, at sabay na lumabas para mamasyal.
Dahil bukas ang auction, ang mga lansangan ay puno ng malalakas na tao mula sa lahat ng panig. Banal na Panginoon, narito rin ang mga tao ng pamilya Li, na pinamumunuan ni Li Yao. Sumunod si Mie Tianmingmu sa likod ni Yang Xiaotian at sinabi, Li Yao. Natigilan si Yang Xiaotian. Oo, si Li Yao. Sabi ni Mie Tianmingmu. Nang malaman na dumating din si Li Yao sa Shenglong City, nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. Noong nasa Hongming College siya noon, gusto ng kanyang pangalawang kapatid na mamatay siya kahit saan. Tila pagkatapos ng labanan sa Three Worlds Buddha Hall, tumakas si Li Yao pabalik sa pamilyang Li ng Feiyang Continent. Bukod sa mga tao ng pamilyang Li, narito rin ang mga masters ng Chen Sheng Dynasty. Sabi ni Yin Yang Ghost Master. Ang Chen Holy Dynasty ay isa rin sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Feiyang Continent, at ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa lakas ng pamilya Li. Ang Chen Holy Son na Nagel inang ng 50,000 Holy Daos ay ang banal na anak ng Chen Holy Dynasty. Alam na ang mga master ng Chen Holy Dynasty ay dumating din sa Shenglong City, tumanggo si Yang Xiaotian at lumakad kasama ang lahat. Pagdating niya sa isang plaza, nalaman niyang napapaligiran ng mga tao ang plaza. Ito ang Ghost Dragon Square. Ang lahat ay nag-aayos ng kaliskis ng dragon sa katawan ng Ghost Dragon Ancestor. Ipinaliwanag ni Mie Tianmingmu kay Yang Xiaotian, ang katawan ng dragon ng Ghost Dragon Ancestor na ito ay pinalapot ng banal na kapangyarihan ng Ghost Dragon Ancestor noon. Ito ay narito sa loob ng 1,000,000 taon, ngunit ang kakaiba ay mayroong siyam na kaliskis ng dragon na nawawala sa katawan ng dragon. Sinasabi ng ilang tao na hanggat makumplito ang siyam na kaliskis ng dragon na ito, maaari mong makuha ang pinakamataas na kayamanan ng Dragon Clan na ginagantimpalaan ng Ghost Dragon Ancestor. Ang Dragon Supreme Baby na ginantimpalaan ng Ghost Dragon Teizo. Nagulat si Yang Xiaotian at nagtanong, may nakakita ba nito? Hindi ito. Umiling ang Demon dahil walang makakabuo sa lahat ng siyam na kaliskis ng dragon, kaya hindi ko pa nakita ang pinakamataas na sanggol ng dragon na ito. Ang Supreme Baby ng dragon na iniwan ng ninuno ng Ghost Dragon. Si Yang Xiaotian ay sumulong at naglakad pasulong. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Yang Xiaotian ang isang malaking dragon sa gitna ng plaza. Ang dragon na ito ay parang buhay. Ang dragon ay natatakpan ng mga kaliskis ng dragon, ngunit ang posisyon ng puso ng dragon ay walang laman at walang kaliskis ng dragon. Kung titingnan sa malayo, para itong dragon na nawala ang puso ng dragon. Sa plaza, maraming tao ang nakatayo roon, nagwagayway ng kanilang mga kamay, nagtipon ng lahat ng uri ng rune upang mabawi ang isa na walang laman ng dragon. Gayunpaman, kahit na anong mga rune ang pinalapot, sa sandaling malapit na sila sa puso ng dragon, ang posisyon ng puso ng dragon ay naglabas ng isang kamanghamanghang kapangyarihan ng dragon, na nagwasak sa mga rune. Walang sino man ang magtagumpay. May mga taong gusto pang ang buuin ang dragon scale ng sinaunang dragon na malakas na naghahanap. Ngunit totoo rin, sa sandaling malapit na ang mga kaliskis ng dragon na ito sa puso ng dragon, nabigla sila sa kapangyarihan ng puso ng dragon. Sinira ang demon Yang Xiaotian, nakahanap pa ng mga kaliskis ng dragon ng pamilya ng Ghost Dragon ang ilang tao, at sila ang sukat ng dragon ng mga ninuno ng sinaunang Ghost Dragon clan. Pinagmasdan ni Yang Xiaotian ang lahat ng kaliskis ng dragon sa dragon. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nalaman niya na ang dragon scale ng dragon sa dragon ay May 12, 87 yuan. 90s pa yan. Kung ito ay siyam na piraso ng Quanlongzin, ito ay 12, 96 yuan. Ang sagradong pulso na kanyang binuksan ay 12, 76. Kung ang gininto ang lotus na kanyang nakondensed sa oras na iyon ay umabot sa limitasyon, ito ay 12, 76 lamang. Tinitigan ni Yang Xiaotian ang katawan ng dragon, at ang dragon ay nabuhay sa kanyang mga mata. Ang dragon ay orihinal na nakapikit sa kanyang mga mata, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, nang si Yang Xiaotian ay pasulong na, susubukan na sana niya. Biglang may mayabang na boses sa likuran niya, umalis ka sa akin. Huwag mong harangin ang aming ginang. Sige, bitawan mo ako. Nagkaroon ng commotion sa crowd. Nakita ko ang isang grupo ng mga master na naglalakad sa mga kalsada sa di kalayuan. Ang dalawang ulo ay sumisigaw ng mayabang na tulak palayo. Ang mga taong itinulak ay orihinal na nagalit, ngunit pagkatapos makita ang hitsura ng mga tao, lahat sila ay nagbago ng kanilang mga mukha at hindi naglakas loob na tumili. Ito ang pangalawang babae ng pamilya Helian. May mga master sa karamihan. Natakot din ang ilan na hindi kilala noong una, nang marinig nila ang pangalawang ginang ng pamilyang Helian. Ang pamilyang Helian, ngunit ang unang pamilya ng Shenglong City, ay isa rin sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Feiyang. Ang pangalawang ginang ng pamilya Helian ay isa ring kilalang babaeng batong, at masasabing kilala rin ang kanyang kasikatan. Hindi nagtagal, ang lahat sa pamilyang Helian ay lumapit kay Yang Xiaotian ng ilang tao. Nakita ng mga gwardya ng dalawang pamilyang Helian na nagbukas ng daan sa harap na si Yang Xiaotian ay nasa harap niya, at walang pakialam, tinawag niya, anak, huwag kang umalis sa aming ginang. Pagkatapos magsalita, inabot niya at itinulak si Yang Xiaotian. Ang mga bantay ng dalawang pamilyang Helian na ito ang pinakamahalagang sitwasyon sa Tiansheng. Ang kapangyarihan ay hindi maliit.
Kung ito ay isang ordinaryong malaking sagradong kaharian, ito ay itutulak upang lumipad, at maging ang sternum ay maaaring mahinuha. Gayunpaman, nang magtulak ang dalawa sa harap ni Yang Xiaotian, nalaman nilang may hindi nakikitang puwersa na hamarang sa dalawa. Si Yang Xiaotian ay tumayo na parang bundok at hindi gumalaw. Natigilan ang dalawa, at ang isa sa kanila ay ngumisi, "Hoy," kahit na maglakas loob na lumaban. Hanapin ang kamatayan. Pagkatapos nito, direktang nagsampalan ang dalawa kay Yang Xiaotian. Nang kailangang gawin ng mga palad ng dalawa si Yang Xiaotian, biglang may kumislap na liwanag, at narinig niya ang hiyawan ng dalawa, at nahulog ang palad niya. Dugo, spray sa isang lugar. Ikaw, ang mga gwardya ng dalawang pamilyang Helian ay tumingin sa mga nahuhulog na palad at tumingin kay Yang Xiaotian. Nakarinig ng sigaw ang pangalawang ginang na si Hernel na naglalakad sa likuran at nakita niyang pinutol ang mga palad ng kanyang mga tauhan. Tinitigan niya si Yang Xiaotian, sinabi sa nakakadiri na tono at mataas na tono, saan nagpunta ang mga taga-nayon. Pagtingin ko sa pamilya Helian, ngayon ko lang babuliin ang mga palad nila. Sa susunod, higit pa sa dalawang palad. Walang pakialam na sinabi ni Yang Xiaotian, maaari mong kunin ang iyong mga tao. Iyan ang mukha ng pamilyang Helian, anuman ang mangyari. Lahat ng tao sa paligid ay nananatili. Nataranta rin si Lien Helulo. Sa Shenglong City, ang pamilyang Helian ay ganap na Panginoon. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Walang sino man ang laging nang ahas na guluhin ang pamilyang Helian sa Shenglong City. Aling pamilya ang Mangmang na Junior? Ang mga nanakit sa pamilyang Helian ay naglakas loob pang hayaan si Miss Helian na gamulong. This is simply looking for death. Sa gitna ng karamihan, ang elder ng isang pamilya ng Shenglong City ay gumagamit ng isang uri ng elder na gumagamit ng isang uri ng elder na gumagamit ng isang uri ng elder na gumagamit ng isang uri ng matatandang matanda na gumagamit ng isang uri ng old use one. Marami ang tumingin kay Yang Xiaotian. Bilang isang elder ng isang pamilya ng Shenglong City, paanong hindi niya malalaman ang malakas na katakutan ng pamilyang Helian? Maaaring may ilang pagkakakilanlan ang mga kabataang ito, ngunit kahit anong pagkakakilanlan, patay na ito. Oo naman, nakinig si Helian Lo kay Yang Xiaotian at nasugatan ang sarili. Matapos hayaan ang kanyang sarili na gamulong sa publiko, ang kanyang mga mata ay biglang nanlamig at pinatay. Siya ay puno ng hangin na walang hangin, ikaw at ang iyong mga tauhan ay mamamatay. Pagkatapos noon, bigla niyang sinampal si Yang Xiaotian. Habang ipinuputok niya ang kanyang mga palad, nakita niya ang mga gintong umaagos na apoy na gumagalaw, at ang apoy ay umaalulong, at mayroong isang malabong kulay ube na gintong apoy na phoenix. Ang kamangha-manghang alon ng apoy ay sumugod patungo sa mga tao sa paligid, at lahat ng tao sa paligid ay nagulat. Napakalakas ng Purple Phoenix Bloodline Power, ang bloodline ni Miss Helian ay maaaring bumalik sa kanyang mga ninuno. Nagtatakang sabi ng isang matandang ninuno. Sa pagtingin sa nagniningas na palad ng kalaban, pinaandar ni Yang Xiaotian ang 5 Elements Holy Buddha Art, at pinalo ang isang 5 Elements Heavenly Buddha Palm. Biglang sumiklab ang liwanag ng Buddha, na nagpapaliwanag sa buong parisukat. Direktang sumabog ang 5 Elements Heavenly Buddha sa Purple Gold Fire Phoenix at sumabog patungo kay Helian Lu. Bago pa makapag-react si Helian Lu, itinapon siya ng 5 Elements Heavenly Buddha Seal ni Yang Xiaotian at nahulog sa malayo. Ang lupa ay yumanig ng malakas. Nagulat ang lahat. Ngayon lang, ang pag-atake ni Yang Xiaotian ay malinaw na ikasyam na antas lamang ng dakilang santo, ngunit si Helian Lu ay isang tunay na ikalimang antas ng banal na langit. Sa ilalim ng kapangyarihan ng ancestral bloodline, talagang natangay siya ng binata sa kanyang harapan na ikasyam na antas ng dakilang santo. Sa ganoong lakas ng pakikipaglaban, natatakot ako na may hahambing siya sa Saint Son ng pamilya Li at siya ni Saint Son. The 5 Elements Buddha Palm at the Pinnacle. Siya si Yang Xiaotian mula sa Sanqing Continent. Biglang may sumigaw sa crowd. Ginamit ni Yang Xiaotian ang 5 Elements Buddha Palm sa harap ng maraming tao, at si Yang Xiaotian ay ang tanging isa sa nakapalibot na 7 kontinente na maaaring magsanay ng 5 Elements Buddha Palm hanggang sa tuktok. Kaya, nang makita nila ang 5 Elements Buddha Palm, nakilala ng ilang tao ang pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian. Siya ang anak ni Hongmeng. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ito ay parang isang malaking bato na humahampas ng libu-libong alon, at ang eksena ay nagkakagulo. Lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Kahit na si Yang Xiaotian ay mula sa Sanqing Continent, siya ay napakatanyag na kahit na maraming mga masters mula sa Feiyang Continent ay nakakakilala sa kanya. Siya ang nagwagi sa unang lugar sa labanan ng Three Pure Ones Temple, naunawaan ang sikreto ng estatwa ng Three Pure Ones Temple, at nakuha ang Three Pure Ones Holy Secret. Hindi lang niya nakuha ang Three Pure Ones Temple, kundi pati ang Chaos Demon Temple at ang Three Buddha Temple, at minana ang mantle ng 10,000 Demon Saint Lord at ng Three Buddhas. Pambihira na ang makakuha ng isa sa 3 templo, ngunit talagang nakuha niya ang lahat ng 3 templo. Siguro kung naintindihan niya ang mga lihim ng 3 templo. Narinig ko na kapag ang 3 templo ay pinagsama-sama, maaari niyang maunawaan ang pinakamataas na kapangyarihan, na maaaring may kinalaman sa orihinal na kapangyarihan ng Three Pure Ones Continent.
Mayroon siyang 9 realms daw heart, tama ba? Nag-cultivate din siya ng 3,650 golden lot uses. Gayunpaman, hindi ba't sinabi nila na siya ay pangatlo at ika-4 na antas lamang ng dakilang santo? Paano siya magiging ika-9 na antas ng dakilang santo? Pinag-uusapan ito ng lahat, may nasasabik, may namamangha, may naiinggit, at may sumasamba. Nakita ng mga Panginoon ng pamilyang Helian ang kanilang pangalawang babae na tinatangay ng hangin niyang Xiaotian, at aatake na sana sila ng galit. Bigla, nang marinig nila na ang binata sa harap nila ay siyang Xiaotian, nagulat silang lahat. Alam ng lahat sa 7 kontinente na siyang Xiaotian ay palaging sinusundan ng Blood Demon Old Monster at ng Sky-Destroying Demon. At sa labanan sa dagat ng Nanwo, mayroong isang mas nakakatakot na demonyong hayop sa tabi niyang Xiaotian. Ngayon, kapag pinag-uusapan ng sinuman sa 7 continents siyang Xiaotian, hindi may iwasang maiisip nila ang mga tao sa paligid niyang Xiaotian. Ang mga tao ng pamilyang Helian ay tumingin sa Sky-Destroying Demon at sa Netherfish sa paligid niyang Xiaotian, at pinagpapawisan silang lahat. Ang lahat ng mga Panginoon ng pamilyang Helian ay umatras kay Helian Lu at tinulungan siyang tumayo. Nilunok ni Helian Lu ang tableta, at bahagyang bumuti ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Yang Xiaotian sa gulat at galit, Yang Xiaotian. Ang binatang ito pala ay si Yang Xiaotian, na nakagambala sa buong Misty Continent. Fair na, matapos malaman na si Yang Xiaotian iyon, sa wakas ay pinigilan niya ang kanyang galit at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makitang iniutos ni Helian Lo na umalis, nakahinga ng maluwag ang lahat ng mga Panginoon ng pamilyang Helian sa paligid niya. Bagamat malakas ang lahat, walang gustong humarap sa mga sinaunang higanteng halimaw tulad ng Blood Demon at Destroyer. Sa panahon ng 10,000 Demon Saint, Blood Demon, Destroyer, at daan-daang mga sinaunang higanteng halimaw ay laganap sa Holy World, na isang presensya lamang na nagpang-inig sa Holy World. Nang makitang umalis si Helian Lo kasama ang mga amo ng pamilyang Helian, nagbuntong hininga ang lahat sa paligid. Ganyan ba talaga Katekot si Yang Xiaotian? Nakita ng isang young master ng pamilya na kahit si Helian Lu ay kailangang umatras sa harap ni Yang Xiaotian, at hindi niya maiwasang sabihin. Kahit na ang pinuno ng Zenshin Buddhist sect at ang Crimson Snake ay namatay dahil sa kanya, ano sa tingin mo? Pinandilatan ng nuno ng kanilang pamilya ang kanilang young master. Ibinuka ng young master ng pamilya ang kanyang bibig, ngunit sa wakas ay wala ring sinabi. Sa katunayan, kahit na si Helian Lu ay ang pangalawang ginang ng pamilyang Helian, malayo pa rin siya sa mga Panginoon ng kontinente tulad ng pinuno ng Zenshin Buddhist sect at ang Crimson Snake. Kahit na ang mga Panginoon tulad ng pinuno ng Zenshin Buddhist sect at Scarlet Snake ay nahulog sa mga kamay ni Yang Xiaotian, hindi pa banggitin si Helian Lu, ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Helian. Pagkaalis ni Helian Lu at ng iba pa, tiningnan ni Yang Xiaotian ang higanteng dragon sa plaza, at pagkatapos ay naglakad patungo sa gitna ng plaza. Walang sinuman sa plaza ang nang-ahas na harangan ang daan ni Yang Xiaotian, at mabilis na gumawa ng paraan para kay Yang Xiaotian. Gayunpaman, upang makapasok sa parisukat upang ayusin ang higanteng dragon, kailangan mong magbayad ng 10,000 mas mababang antas ng avenue na mga banal na bato. Nagbayad si Yang Xiaotian ng 10,000 lower grade avenue holy stone sa Guardian Disciple, at kinuha ng Guardian Disciple ang 10,000 lower grade avenue holy stones ni Yang Xiaotian, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa ilalim ng tingin ng lahat, pumunta si Yang Xiaotian sa harap ng higanteng dragon. Napatingin ang lahat kay Yang Xiaotian. Maiintindihan pa nga ng Yang Xiaotian na ito ang sekreto ng banal na estatwa ng Three Pure Ones Temple, baka kaya niyang ayusin ang 9 na kaliskis ng dragon. May nagsabi. Hindi naman totoo iyon. Ang banal na templo ng banal na kadalisayan ay ang banal na templo ng banal na kadalisayan, at ang Ghost Dragon Square ay ang Ghost Dragon Square. Hindi sila malito. Kahit ang banal na anak ng Lee family ay hindi kayang ayusin ang 9 na kaliskis ng dragon ng higanteng dragon na ito. Oo, ang banal na anak ng Lee family sa ating Feiyang continent ay may walang hanggang daw heart ng top 20. Nagtanim din siya ng 5,000 gradong golden lotus, na nagniningning sa buong panahon. Kahit ang ating banal na anak ng Lee family ay hindi kayang ayusin ang 9 na kaliskis ng dragon ng higanteng dragon na ito, lalo na si Yang Xiaotian. Nagtalo ang lahat sa eksena. Ang iba pang mga master na orihinal na nakatayo sa harap ng higanteng dragon upang ayusin ang mga kaliskis ng dragon ay ibinigay ang pinakamahusay na posisyon. Gayunpaman, nilaybot ni Yang Xiaotian ang higanteng dragon sa kanyang harapan. Habang naglalakad, pinagmamasdan niya ang bawat kaliskis ng dragon sa higanteng dragon. May mga bagay na hindi niya naiintindihan. Pagkatapos maglakad-lakad, bumalik si Yang Xiaotian sa puso ng higanteng dragon. Ngunit si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling ayusin ang kaliskis ng dragon sa gitna ng higanteng dragon, ngunit ipinikit ang kanyang mga mata at inalala ang 12,870 kaliskis ng dragon. Ang mga ugat ng bawat kaliskis ng dragon ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan sa sandaling ito. Sa unang tingin, ang mga pattern na ito ay magulo at ang iba ay hindi papansinin ng mga ito, ngunit ngayon ang mga pattern na ito ay nagsimulang magsama-sama sa isip ni Yang Xiaotian. Siyempre, hindi isang simpleng bagay na pagsamahin ang mga pattern ng 12,870 kaliskis ng dragon na ito sa isang maayos na paraan. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar.
Kaya si Yang Xiaotian ay nakatayo roon ng mahabang panahon nang hindi gumagalaw. Nasabi ko na noon pa, kahit na ang banal na anak ng ating pamilyang Li ay hindi kayang ayusin itong siyam na kaliskis ng dragon, lalo na si Yang Xiaotian. Nang makita si Yang Xiaotian na nakatayo roon ng mahabang panahon nang hindi kumikibo, sabi ng isang elder ng pamilya. Tama, sa oras na iyon, matagumpay na nakondense ng banal na anak ng pamilya Li ang isang dragon scale, ngunit isang oras na ang nakalipas ni Yang Xiaotian, ngunit hindi man lang siya gumalaw. Ngumisi ang isa pang master ng sekta. Bagamat hindi kayang ayusin ng banal na anak ng pamilyang Li ang lahat ng siyam na kaliskis ng dragon, ginamit pa rin niya ang kapangyarihan ng angka ng dragon para i-condense ang sukat ng dragon, at matagumpay na naisama ang kaliskis ng dragon na ito sa puso ng dragon. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa Shenglong City at Feiyang Continent noong panahong iyon. Alam mo, walang sinuman ang matagumpay na nakapag-ayos nito, ngunit ang anak ng pamilyang Li ay matagumpay na nakapag-ayos ng isang piraso, na isang himala para sa Shenglong City at Feiyang Continent. Nang marinig na ang ilang mga master sa ilalim ng pamilyang Li ay nanunuya kay Yang Xiaotian doon, sina Hades, Mia Tianmingma at iba pa ay tumingin na may malamig na mga mata. Sa ilalim ng panggigipit ni Hades, Mia Tianmingma at iba pa, lahat ay tumahimik ng masunurin. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata, at isang kamanghamanghang kapangyarihan ng dragon ang bumangon mula sa kanyang katawan, ang dragon ay umungal, at ang 10 malalaking dragon ay namuo. Ang banal na katawan ng unang dragon. Nagulat ang lahat. Ikinumpas ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at nakita ang liwanag na lumulubog sa kawalan, at ang kapangyarihan ng dragon ay lumipad palabas, at pagkatapos ay pinagsama-sama, unti-unting bumubuo ng isang sukat ng dragon. Ang kaliskis ng dragon na ito ay ganap na pinalapot ng kapangyarihan ng unang dragon ng banal na katawan ng unang dragon. Ikanaway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at nakita ang kaliskis ng dragon na ito na lumilipad patungo sa higanteng dragon sa plaza. Nang makita ang kaliskis ng dragon ni Yang Xiaotian na pinalamutian ang kapangyarihan ng dragon na lumilipad patungo sa puso ng dragon, natahimik ang lahat, at ang lahat ay tumingin sa kaliskis ng dragon na kinakabahan. Maging sina Hades, Mia Tianmingmo at iba pa ay kinabahan. Hindi nagtagal, ang kaliskis ng dragon ay dumating sa puso ng dragon at tinakpan ito. Buzz! Nang matagumpay na natatakpan ng kaliskis ng dragon ang puso ng dragon, ang buong katawan ng dragon ay sumabog na may malakas na liwanag, at lahat ng nasa plaza ay naligo sa liwanag ng dragon. Tagumpay, tagumpay. Napanganga ang lahat. Tulad ni Yang Xiaotian, tulad ng Shengzi ng pamilya Li, nagayos pa siya ng kaliskis ng dragon. Gayunpaman, kahit na inayos niya ang isang dragon scale ay walang silbi, posible lamang na matagumpay na ayusin ang siyam na kaliskis ng dragon. Sa katahimikan, bumulong ang isang ninuno ni Zhang Men. Palihim na tumanggo ang lahat. Gayunpaman, matagumpay na naayos ni Yang Xiaotian ang kaparehong pag-aayos ng pamilyang Li Shengze. Sa sandaling ito, muling iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang kapangyarihan ni Shilong ay muling pinalapot ang pangalawang kaliskis ng dragon. Ang pangalawang kaliskis ng dragon ay patuloy na lumipad patungo sa dragon. Ngumisi lang ang ninuno ng Zhang Men, nais ni Yang Xiaotian na matagumpay na isama ang pangalawang kaliskis ng dragon, na simpleng maling akala. Sa oras na iyon, pinalapot ng Li Jiezi ang pangalawang kaliskis ng dragon. Nabasag ito. At kasabay ng unang pagsasanib ng kaliskis ng dragon, nagulat din sila. Hindi nagtagal, ang pangalawang dragon scale ni Yang Xiaotian ay dumating sa Longzin 1 metro. Nang maisip ng lahat na ang ikalawang sukat ng dragon ni Yang Xiaotian ay madudurog ng kapangyarihan ng dragon, matagumpay na natakpan ang kaliskis ng dragon sa puso ng dragon. Pagkatapos, tulad ng unang sukat ng dragon, isinama ito sa puso ng dragon. Malakas na naman ang liwanag ng buong dragon. Ano, matagumpay na pinagsama ni Yang Xiaotian ang pangalawang piraso. Paano ito, ang kanyang maharlikang kamahalan ng ating pamilyang Li ay may unang 20 walang hanggang pag-iisip, at ang 5,000 gintong lotus ay maaari lamang magsama ng isa. Nayanig ang eksena. Maraming mga masters ng Feiyang ang hindi katanggap-tanggap. Kahit na maaari niyang isama ang pangalawang piraso, ito ay walang silbi, tanging matagumpay na pagsasama ng siyam na yuan. Sinabi lang ng ninuno ng Zhang Men, kung hindi, tutuorin ang 2 piraso at pagsasanib. Ang mukha ni Yang Xiaotian ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay patuloy na kumaway, ang nangungunang 10 dragon ay kumikislap, at ang kapangyarihan ng dragon ay muling pinalapot ang ikatlong kaliskis ng dragon. Ang ikatlong sukat ng dragon ay patuloy na lumipad patungo sa puso ng dragon. Natahimik muli ang lahat, nakatitig sa lumilipad na dragon scale. Parang ang lumilipad na kaliskis ng dragon ay naglalaman ng Supreme Avenue. Hindi nagtagal, ang ikatlong kaliskis ng dragon ay dumating sa harapan ng dragon 1 metro tulad ng ikalawang kaliskis ng dragon. Pagsabog, maraming lumilipad na mainland masters ang sumigaw ng malalim sa puso. Gayunpaman, nakita nila ang ikatlong sukat ng dragon, tulad ng ikalawang sukat ng dragon, na matagumpay na natakpan ang puso ng dragon, at pagkatapos ay isinama ang puso ng dragon. Lalong lumakas ang liwanag ng dragon. Nakita ng lahat na nagtagumpay pa nga ang ikatlong kaliskis ng dragon, at tumitig ang kanyang mga mata. Kasunod nito, sinimulan ni Yang Xiaotian na paikliin ang ika-4 na kaliskis ng dragon. Ang ika-4 na kaliskis ng dragon ay hindi nagulat.
Tulad ng tatlong kaliskis ng dragon sa harap, tinakpan nito ang puso ng dragon at matagumpay na naisama sa puso ng dragon. Pagkatapos, ito ay ang ika-5, ika-6, ika-7, maging ang ika-8. Ang 8 kaliskis ng dragon ay matagumpay na naisama sa puso ng dragon. Sa orihinal, walang laman ang puso ng dragon. Sa pagsasama ng 8 kaliskis ng dragon, isang maliit na piraso ng lugar lamang ang walang laman. Hanggat matagumpay na pinagsama niyang Xiaotian ang isang piraso, kaya niyang ayusin ang lahat ng 9 na dragon ng buong dragon. Sa pagtingin sa 8 kaliskis ng dragon na matagumpay na nagsanib, lahat ay nagulat. Noong katatapos palang ayusin niyang Xiaotian ang kaliskis ng dragon, walang nag-akala na malalampasan niyang Xiaotian ang kanilang pamilyang Li, at matagumpay niyang maisasama ang 8 kaliskis ng dragon. Ikan-away niyang Xiaotian ang kanyang mga kamay at sinimulang paikliin ang ika-9 na sukat ng dragon. Sa ilalim ng pagkakaisa ng kapangyarihan ni Shilong, ang ika-9 na kaliskis ng dragon ay lumitaw sa harap ng lahat, at pagkatapos ay lumipad patungo sa huling bakante ng dragon. Natahimik ang lahat, at marami pa nga ang naghigpit ng kamao. Ilang tao maging ang demon ay kinakabahan sa puso at nanginginig. Sa wakas, ang ika-9 na kaliskis ng dragon ay dumating sa Longzin 1 metro bilang kabuhayan, at pagkatapos ay dumaan sa huling 1 metrong lugar, na sumasakop sa puwang sa huling bakante ng Longzin. Ang sukat ng dragon ay dahan-daang isinama. Walang oras. Ang buong dragon ay sumabog sa isang malakas na liwanag. Nakabitin doon, ang dragon, na hindi pa gumagalaw, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at ginawa ang tunog ng Xingtian Longyin, ang tunog ng pag-awit ng dragon, at umalangaw sa Saint Dragon City. Tagumpay. Nang makita ko na ang 9 na kaliskis ng dragon niyang Xiaotian ay matagumpay na pinagsama, maraming mga master ng mga mukha ng mainland ang puti, at ang kaluluwa ay labis na nadismaya. Ang hayop na Pluto ay masayang gumawa ng isang hugis tao na hayop na umungol. Ang tunog ng dagandong ng hayop ay nagulat sa mga taong nakapaligid sa kanya na hindi matatag. At gumawa rin ng tumatahol na isda ang isdang multo. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Ang ghost teacher ng Yin at Yang ay todo tawa. Ang tunog ng Long Yin ay nagulat sa malalakas na partido ng Saint Dragon City. Sa mansyon ng Li family ng Shenglong City, nagulat si Liao at Li family nang marinig nila ang pag-awit ng dragon. Magtanong ka tungkol sa nangyari. Inutusan ni Liao ang isa sa mga matatanda ng pamilya Li. Iginalang ng matanda sa pamilya Li, at nagmamadaling lumabas upang magtanong. Sa plaza, matapos magpadala ang dragon ng nakakagulat na dragon, lumangoy siya kay Yang Xiaotian at pinulupot sa katawan ni Yang Xiaotian. Pagkatapos, huminto ang dragon sa harap ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may ginhawa, binuksan ang kanyang daan, sinabing binuksan niya ang kanyang mukha, binuksan ang kanyang daan, at sinabing, binuksan niya ang kanyang mukha at sinabi, sa hinaharap, ang aking dragon ay mayroon ka, ngunit ang kapalaran ng aking pamilya ng dragon. Pagkatapos magsalita, ang buong dragon ay umaalon at naging puso ng dragon, at ang puso ng dragon ay nahulog sa mga kamay ni Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa puso ng dragon na ito, bahagyang naunawaan ni Yang Xiaotian ang isang bagay. Huminga siya ng malalim at inipon ang mabigat na puso ng dragon na ito. Bumalik na tayo. Kinuha ni Yang Xiaotian ang puso ng dragon, at hindi na muling nanatili doon, kasama si Pluto, ilang tao ang bumalik sa bakuran ng restaurant. Maraming tao ang nanunood kay Yang Xiaotian na umalis na may nagninangas na mga mata. Maaaring ang Dragon Heart na iyon ang Dragon Heart ng Ghost Dragon Ancestor. Tanong ng isang eksperto. Hindi katakataka na may mga taong mag-isip ng ganito. Pagkatapos ng lahat, ang higanteng dragon na ito ay pinalapot ng Ghost Dragon Ancestor na may banal na kapangyarihan. Ngayon, matagumpay na naayos ni Yang Xiaotian ang huling 9 na kaliskis ng dragon, ngunit ginantimpalaan ng puso ng dragon. Marahil ito ang puso ng dragon ng Ghost Dragon Ancestor. Iniisip ang puso ng dragon ng Ghost Dragon Ancestor, hindi maitago ng lahat ang kanilang kasakiman. Ang Ghost Dragon Ancestor ay isa sa pinakamakapangyarihang ninuno ng dragon sa Holy Realm. Kung ito talaga ang puso ng dragon ng Ghost Dragon Ancestor, tiyak na magiging pambihira ito. Gayunpaman, bagamat lahat ay sakam, walang nang ahas na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, si Yang Xiaotian ay nakapaligid sa kanya ang Sky-Destroying Dark Demon at ang Hades Beast. Hindi nagtagal, iniulat ng Supreme Elder ng Li family ang balita ng Ghost Dragon Square kay Li Yao. Dumating din si Yang Xiaotian sa Shenglong City. At inayos niya ang lahat ng kaliskis ng dragon ng katawan ng dragon na iniwan ng Ghost Dragon Ancestor. Lahat ng 9 na kaliskis ng dragon ay naayos. Nagulat si Li Yao nang marinig niya ang balita. Nagulat din ang mga Panginoon ng pamilya Li. Sila, ang banal na anak ng pamilyang Li, ay hindi kayang ayusin ang kaliskis ng dragon ng katawan ng dragon, ngunit inayos ito ni Yang Xiaotian. Oo, 9 na kaliskis ang naayos, lahat. Ang pinakamataas na elder ng pamilyang Li ay nagsabi sa isang hindi natural na boses, at si Yang Xiaotian ay nakakuha ng gantimpala, isang pusong dragon. Maraming tao ang naghihinala na ang Dragon Heart ay ang Dragon Heart ng Ghost Dragon Ancestor.
Ano, puso ng dragon ng Maltong Dragon? Nakuha ko kay Yang Xiaotian. Ang Panginoon ng pamilyang Li na nakaupo ay si Woran ay bumangon. Naiintindihan ng lahat kung ano ang sanggol sa puso ng Ghost Dragon. Kung ang puso ng dragon ng Maltong Dragon na si Teizo ay pinagsama at ang dragon na nakapaloob sa puso ng Maltong Dragon, tiyak na ito ay maaaring tumaas. Kahit na ang hegemony tulad ni Li Jiazo ay higit na nakakapagsama sa puso ng dragon ng Maltong Dragon na si Teizo, at maaari itong muling gumawa ng mga tagumpay. Si Li Jiazo ay natigil sa loob ng maraming taon bago ang kaharian na iyon. Ang kailangan ay isang sanggol na tulad ng Ghost Dragon Teizo Longzhin. Nang malaman ko na ang Dragon Heart ni Yang Xiaotian ay malamang na ang Dragon Heart ng Ghost Dragon, ang pamilya Li ay nagkaroon ng kani-kanilang mga iniisip, kabilang si Li Yao. Hindi ka maaaring pagsamahin ni Yang Xiaotian. Kung pinagsanib ni Yang Xiaotian ang puso ng dragon, siya na sana. Malalim na sabi ng isang ninuno ng pamilya Li. Gayunpaman, si Yang Xiaotian ay may isang higanteng halimaw na sumisira sa kalangitan. Sino ang nang-ahas na gawin ito? At walang labanan sa nanwuhay, maging ang Zhen Chanfo Zhangzhou, at ang pulang ahas ay namatay sa kanyang mga kamay. Ang Warcraft sa paligid niya ay tiyak na mas kakilakilabot kaysa sa pagsira sa Demon of the Heaven. Sabi ng isa pang ninuno ng pamilyang Li. Sandaling natahimik ang lahat, makatiyak ka, si Yang Xiaotian ay isang malaking sagradong kaharian lamang. Hindi niya maisasama ang puso ng dragon ng Maltong Dragon. Nagsalita si Li Yao, mayroon tayong mga pagkakataon. Oo, kung ang puso ng dragon ay ang puso ng dragon ng Maltong Dragon, hindi maaaring pagsamahin ang malaking banal na kaharian ni Yang Xiaotian. Ang mga Panginoon ng pamilyang Li ay lumiwanag, at lahat sila ay nakakita ng pag-asa. Si Yang Xiaotian ay dumating upang lumipad sa mainland sa pagkakataong ito, marahil siya ay dumating para sa Seven Continent Jihad. Noong tayo ay mga Jiadal, nagkaroon tayo ng pagkakataong patayin siya. Si Li Yao ay kumanta. Si Yang Xiaotian ay naging isang malaking sagradong siyam. Paanong ang anak na ito ay lalago ng nakakatakot? Ang kanyang pagkakataon ay hindi masyadong kamangha-mangha. Ang templo ng Sanqing ang nanalo sa una, naliwanagan ang icon ng Sanqing, at pagkatapos ay nakuha ang Chaos Demon Temple, at pumasok sa templo ng tatlong mundo. Ang tatak ng Wanfo, ngayon kunin ang puso ng multo na dragon at ang ninuno. Binilang ng pamilya Li ang pagkakataon ni Yang Xiaotian. Sa huli, ang lahat ay tuyo at takot. Mabilis na kumalat ang balita na si Yang Xiaotian ay lumipad patungo sa Shenglong City ng mainland. Maging ang Lord of the Fog Temple, nalaman din ni Chan Heimen ang balita ni Yang Xiaotian sa Shenglong City. Alam na malamang na makuha ni Yang Xiaotian ang puso ng dragon ng Maltong Dragon, ang pangunahing mukha ng Misty Temple ay madilim. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay, lakad sa bulwagan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap, Big Saint 9. Makilahok sa jihad ng ikapitong kontinente na ito. Kung lumahok si Yang Xiaotian sa jihad ng ikapitong kontinente na ito, para sa amin, ito ay isang magandang pagkakataon para sa 1,000 taon. Sinabi ni Tianhemen Lord Shen Sheng, kapag naghihintay tayo para sa jihad, maaari tayong makipagsanib puwersa sa Bahiya Demon, ang kaharian ng lupain ng Diablo, pinapatay siya ng mga negatibong makalangit na unggoy na Naruto Warcraft. Maaari pa tayong makipagsanib puwersa sa Buddha. Sa oras na iyon, wawasakin natin ang lahat ng puwersa sa paligid ni Yang Xiaotian at Yang Xiaotian. Walang hanggang gulo. Tumanggo si Lord of the Misty Temple. Sinabi ng may-ari ng Chan Heimen na iyon ang kanyang naisip. Gusto niyang pag-isahin ang lahat ng puwersang gustong pumatay kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay patayin si Yang Xiaotian, at hindi nabigyan ng pagkakataon si Yang Xiaotian na tumalikod. Umalis si Li Yao sa Hongmeng College, at sinamba niya si Yang Xiaotian. Siguradong may galit siya kay Yang Xiaotian, at maaari rin tayong makipagsanib puwersa sa pamilya Li. Tumawa ang may-ari ng Chan Heimen, kung maaari tayong magsanib puwersa muli sa pamilyang Li, ang lumilipad na kontinente ay ang lugar kung saan inilibing si Yang Xiaotian. Siyempre, ang kapangyarihan ng pamilyang Li sa mainland. Kung maaari mong pag-isahin ang pamilyang Li, kahit na si Yang Xiaotian ay may dugong demonyong matandang halimaw, imposibleng makatakas. Pagkatapos bumalik ni Yang Xiaotian sa restaurant, umupo siya sa kanyang bakuran at kinuha ang puso ng dragon. Gaya ng iniisip ng lahat, ang puso ng dragon na ito ay eksaktong puso ng dragon ng Maltong Dragon. Kung kaya niyang pagsamahin ang puso ng dragon ng Maltong Dragon, hindi lamang tumataas ang lakas, kundi pati na rin ang puso ng dragon ng Maltong Dragon, lubos niyang mararamdaman ang katawan ng dragon ng Maltong Dragon na si Teizo. Hinimok ni Yang Xiaotian ang Shilong Yukak. Gayunpaman, kapag binalot ng kapangyarihan ng Dragon Eucharist ang puso ng dragon, hindi ito maisasama sa puso ng dragon. Sinubukan din ni Yang Xiaotian ng maraming beses. Ikaw ay ika-28 lamang, at gusto mong pinuhin ang puso ng dragon ng Maltong Dragon. Sinabi ni Ding Ye, gusto mong pinuhin ang puso ng dragon nitong Maltong Dragon, ang banal na katawan ng dragon kahit papaano ay dapat itong masira sa 30. Panipi 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 panipi. Dapat bang kumuha ng 30 timbang ang Dragon Yukak? Natigilan si Yang Xiaotian. Pagtingin sa pusong nasa harapan niya, wala siyang magawa. Gayunpaman, maaari lamang niyang hintayin na makapasok siya sa banal na kaharian ng langit at linangin ng dragon na Eukaristiya hanggang sa 30 bigat at pagkatapos ay pagsamahin ang puso ng dragon.
Tiansheng, halos malapit na. Hanggat ang auction ay isusubasta bukas, bibilhin niya ang batch ng 200 milyong taon ng magic medicine, at ito ay inaasahang lalampas sa Tiansheng realm. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Inalis ni Yang Xiaotian ang puso ng dragon at ipinagpatuloy ang paglinang ng Dark Demon Gong. Habang binubuo ni Yang Xiaotian ang siyam na kaliskis ng dragon, kumalat ang balita tungkol sa puso ng Ghost Dragon na si Teizo Dragon, at hindi mabilang na malalakas na lalaki ang nagmula sa lahat ng sulok ng lumilipad na kontinente patungo sa Shenglong City. Ang Shenglong City ay masikip. Tahimik ang gabi. Nakatago ang magulong lungsod ng Shenglong. Nang lumubog ang gabi, unti-unting naging maaliwalas ang kalangitan, at huminto si Yang Xiaotian sa pagtatanim. Lumabas siya ng courtyard kasama si Pluto at pumunta sa Shenglong Chamber of Commerce. Matapos dumaan sa kalye, maraming mga master na kahapon sa Guilong Square ang nakilala si Yang Xiaotian at iniwasan ito mula sa malayo. Nakuha ang lahat sa ilalim ng mga mata, ang mukha ni Yang Xiaotian ay gaya ng dati. Ang nagpangiti ng mapait kay Yang Xiaotian ay bumili si Pluto ng napakalaking lollipop sa kung saan at dinilaan ito habang naglalakad. Ang hitsura na ito ay nagpaalala kay Yang Xiaotian ng kanyang kapatid na si Yang Linger sa mas mababang mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kaibigan ang Holy Dragon Chamber of Commerce mula sa malayo. Gayunpaman, nang si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa plaza sa harap ng Holy Dragon Chamber of Commerce, nakita nila ang isang malaking bilang ng mga master mula sa pamilyang Helian na naglalakad din papunta sa square sa harap ng Holy Dragon Chamber of Commerce mula sa ibang direksyon. Gayunpaman, ang pinuno sa pagkakataong ito ay hindi si Helian Lu, ngunit isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makapal na kilay, malalaking tainga, at isang mar-angle na mukha. Sinusundan ni Helian Lu ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita niya si Yang Xiaotian mula sa malayo, agad siyang tumingin sa kanya ng may galit. Sa oras na ito, isang master ng pamilyang Helian ang pumunta sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at bamulong, guro, si Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, biglang tumingin kay Yang Xiaotian ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pagkatapos ay pinangunahan ng pamilyang Helian patungo kay Yang Xiaotian. Pagdating sa harap ni Yang Xiaotian, ikinulong niya ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi, "Excuse me, ikaw ba si Mr. Yang? Ako si Helian Cheng. Ang aking anak na babae ay walang ingat kahapon at nasaktan si Mr. Yang. Humihingi ako ng tawad kay Mr. Yang sa ngalan ng pamilyang Helian." Nakatingin sa nakangiting si Helian Cheng, na ikuyong ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao at nagsabi, "Masyadong magalang si Master Helian." Lumingon si Helian Cheng at sinigawan si Helian Lu sa likuran niya, "Bakit hindi ka humingi ng tawad kay Mr. Yang?" Si Helian Lu ay mukhang naagrabyado at nag-aatubili, ngunit lumapit pa rin kay Yang Xiaotian bilang pagsunod. Pagkatapos, atubiling binigyan ni Helian Lu si Yang Xiaotian ng regalo. Nang makita ang kanyang anak na regalo kay Yang Xiaotian, pinagtawanan ng lungsod ng Helian si Yang Xiaotian, nandito rin si Yang Gongzi para lumahok sa auction, pagkatapos ay sabay na tayong pumasok. Noong una, akala niya ay papayag si Yang Xiaotian, ngunit sinabi ni Yang Xiaotian, hindi na kailangan. Pagkatapos nito, dinala niya ang Pluto sa pintuan ng Chamber of Commerce. Nakangiti doon ang Herian City, nakatingin kay Yang Xiaotian na wala, ang pangit ng mukha. Bilang isang may-ari ng pamilyang Helian, sino ang nang-ahas na ipakita sa kanya ang kanyang mukha? Siya lang ang nagkusa na imbitahan si Yang Xiaotian, ngunit si Yang Xiaotian ay hindi isang ibon. Pare, umaasa si Yang Xiaotian sa nawasak ng demonyo, napakayabang nito, at hindi mo man lang tiningnan. Matapos hintayin ni Huilian Lu na mawala ang figure ni Yang Xiaotian, galit niyang sinabi, "Sa akin, binubuksan namin ang Holy Dragon Big Array, patayin siya ng direkta, kunin ang Ghost Dragon na si Teizo Longzin. Hindi ako naniniwala. Itinaas namin ang kapangyarihan ng buong Saint Dragon City, at hindi namin kayang linisin ang nawasak na demonyo sa tabi ni Yang Xiaotian, at hindi namin maipatong si Yang Xiaotian." Natuwa si Heron, at biglang ang backhand palm ng Helian City, pinaypaya niya ang mukha ng kanyang anak. "Pap!" Isang malutong na tunog ang nagpatahimik sa lahat. Malamig na sinulyapan ng lungsod ng Helian ang kanyang anak, "Nakakabaliw ka lang sa bahay. Kung maglakas loob kang magsalita ng ligaw sa labas, hindi mo na kailangang lumabas sa hinaharap." Pagkatapos magsalita, pumasok siya sa auction kasama ang mga eksperto ng pamilyang Helian. Tinakpan niya nilalo ang mukha niya at nakatayo doon nang hindi gumagalaw ng mahabang panahon. Pagkatapos pumasok ni Yang Xiaotian sa auction, inimbitahan siya ng senior management ng auction sa VIP room at inayos siya sa VIP room. Matapos dumating ang Helian City sa auction, nalaman niya na ang VIP room ay nakaayos kay Yang Xiaotian. Kumunot ang noo niya, pero hindi siya umimik. Hindi nagtagal bago pumasok si Yang Xiaotian sa VIP room, at dumating din sa auction ang mga master ni Liao at ng pamilya Li. Dahil hindi pumunta ang pamilya Li sa may-ari, inayos ito sa VIP room no. Habang ang lahat ay patuloy na bumubuhos sa auction site, puno ang eksena. Hindi nagtagal, nagsimula ang auction sa auction. Ang unang bagay sa auction ay ang baluti.
Sa orihinal, dumating si Yang Xiaotian para sa batch ng 200 milyong taon ng magic medicine at 1,000 bibig ng santuaryo, ngunit nang makita niya ang baluti na ito, umupo siya ng tuwid at nabigla at natuwa. Ang unang item ng auction ngayon ay ang Kaiyuan ng Kaiyuan ng Kaiyuan. Pinagtawanan ng auction host ang karamihan, Kaiyuan Emperor, naniniwala ako na ang lahat ay hindi estranghero. Isa siya sa dalawang maalamat na emperador ng Sanqing Continent. Ang Kaiyuan armor na ito ay ang God armor na isinuot ng Emperor Kaiyuan noong taong iyon. Ito ay hindi lamang may kamanghamanghang depensa, ngunit mayroon ding malakas na pag-atake. Oo, ang unang item ng auction ay ang Kaiyuan ng Kaiyuan ng Kaiyuan. Nakagawa si Emperor Kaiyuan ng isang set ng Kai-Sky level na armas, sa kabuuan ay 4 na piraso, at natanggap niyang Xiaotian ang espada ni Kaiyuan, ang ding ng Kaiyuan, at ang liwanag ng Kaiyuan. Kulang lang ng Kaiyuan armor. Hanggat ang armor ng Kaiyuan ay nakolekta, siya ay kokolektahin ang 4 na Kaiyuan Kaishan armas. Ang isa sa mga tala ng Kaiyuan Emperor na nakuha niya, ay binanggit na hanggat nakakaipon siya ng 4, makukuha niya ang kayamanan na naiwan niya sa Qing Elephant Continent sa hinaharap. Iyon lang, labis na nagulat si Yang Xiaotian nang makita ang baluti nitong Kaiyuan. Bagaman ang baluti ng Kaiyuan ay isang magandang baluti, depensa, at mga pag-atake na isinuot ni Emperor Kaiyuan, sila ay pinutol ng Sword Chi. Ang master ng Zhongmen ay nagsabi, at ang Kaiyuan suit ay dapat kolektahin sa 4 upang gumanap ng isang tunay na papel. Ito ay isang baluti lamang ng dinastiyang Yuan, na may maliit na epekto. Maliit lang ang eksena. Sinulyapan ng host ang master ng refiner, at tumawa, kahit na ito ang kaso. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang Kaiyuan armor ay ang armor ng Emperor Kaiyuan, at lahat ay maaaring makakuha ng 4. Pagkatapos ay sinabi niya, ang panimulang presyo ng Kaiyuan na ito ay 100 milyon. Walang bababa sa 1 milyong yuan sa bawat oras. Narinig ko na ang armor ni Kaiyuan ay nagtaas ng presyo na 100 milyon, at maraming master ang umiling sa eksena. Kung ang baluti ng Kaiyuan ay hindi pinutol mula sa isang malaking bitek, maraming tao ang nagnanais nito, ngunit ngayon ito ay pinutol mula sa isang malaking bitek, at ang panimulang presyo ay 100 milyon, at lahat ay walang interes. 1 milyong yuan. Biglang tumunog ang VIP room. Nagkamali ang lahat, dahil nakaupo sa kwarto ang No. 4 na VIP, ang master ng Chiba Sheng Dynasty. Interesado ang Chiba Sheng Dynasty sa Kaiyuan armor na ito. Ang lahat ay hindi interesado sa Kaiyuan armor na ito. Ngayong nakikita ang mga masters ng Chiba Sheng Dynasty, walang interesado. Tahimik ang eksena. Dahil walang kasangkot sa paggawa ng pelikula, ang baluti ng Kaiyuan ay ibinalik sa aking dinastiyang Chiba Sheng. Sinabi ni Liu Qing, ang ninuno ng Chiba. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Nang isipin ng lahat na ang Kaiyuan armor ay bumalik sa Chiba Sheng Dynasty, isang boses ang biglang tumunog, 120 milyon. Malinaw ang boses at nataranta ang lahat. Si Yang Xiaotian ang nagsalita. Narinig ng host ang auction ni Yang Xiaotian, ngunit hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, alam ng maraming tao na nakuha ni Yang Xiaotian ang espada ng Kaiyuan at Kaiyuan Light Spacecraft. No, isa Yang Gongzi ay mayroong 120 milyon, mayroon bang mas mataas? Natawa ang host sa crowd. Nakita ni Liu Qing na sa wakas ay ipinasok ni Yang Xiaotian ang kanyang paa, at hindi siya nasisiyahan. Sinabi niya, Hong Mingson, mahalaga ba ito sa akin, at inaanyayahan ko ang anak na ibigay sa akin ang baluti ng Kaiyuan. Pagkasabi niyan, sumigaw siya ng 130 milyon. Malamig na tumawa ang sky-destroying demon at nagsabi, anak, napakawalan mo. Ang Kaiyuan armor ay mahalaga sa iyo, ngunit hindi ito mahalaga sa aking Panginoon. Naglakas loob ka bang hilingin sa aking Panginoon na ibigay sa iyo ang Kaiyuan armor? Sino ka sa tingin mo? Si Liu Qing ay sumigaw lamang ng 130 milyon, at ang kanyang mukha ay namula matapos tamaan ng mga salita ng sky-destroying demon. 140 milyon. Pagkatapos, tumunog ang boses ni Yang Xiaotian. Malamig na sumangot si Liu Qing, 150 milyon. Malinaw, gusto niyang labanan si Yang Xiaotian hanggang dulo. 160 milyon. Ang boses ni Yang Xiaotian ay kalmado gaya ng dati. Nang marinig niyang sumigaw si Yang Xiaotian ng 160 milyon, medyo pangit ang mukha ni Liu Qing. Noong una, akala niya ay mabibili niya ang Kaiyuan armor sa halagang 120 milyon, ngunit hindi niya inaasahan na mamagitan si Yang Xiaotian. Gayunpaman, hindi siya nagpatuloy sa pagbid, pagkatapos ng lahat, ang presyo ng 160 milyon ay masyadong mataas. Sa huli, matagumpay na nagbid si Yang Xiaotian para sa Kaiyuan armor sa presyong 160 milyon. Nang makita si Yang Xiaotian na nagbid para sa Kaiyuan armor, isang Cheney Saint Dynasty Master sa likod ni Liu Qing ang nagsabi, ang Kaiyuan armor na ito ay may malaking crack cut, at ang formation sa loob ay nawasak ng 70% hanggang 80%. Nakakuha lang si Yang Xiaotian ng isang piraso ng walang kwentang armor.
Tama, nagbibid para sa isang piraso ng walang kwentang armor sa halagang 160 milyon, hindi ko inaasahan na magiging napakatanga ni Yang Xiaotian. Nagtawanan ang ibang mga master ng Cheney Saint Dynasty. Tumango si Liu Qing, tumingin ako sa kanya bilang isang junior, ngunit masyadong tamad na makipagkompetensya sa kanya bago siya hayaan. Sa sandaling nakinig ang ibang mga panginoon ng dinastiyang Chiba, tumawa sila, malaki si Master Liu Qing, hindi katulad ng tiyan ng manok ni Yang Xiaotian. Ibig sabihin, kung hindi para sa mga nasa hustong gulang, hindi mabibili ni Yang Xiaotian ang open armor na ito. Ang pang-apat na VIP room, isang umutot. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yang Xiaotian ang baluti na nasa harapan niya sa silidno. Isa. Kaiyuan 4-piece set ng Kaiyuan armor sa wakas ay nakolekta. Bagamat ang Kaiyuan armor ay naputol ng isang malaking crack, basta't makikita mo ang 4 na pirasong Kaitian class god na bakal na nagpapino sa 4 na pirasong Kaiyuan set, maaari mo itong ayusin muli. Para naman sa damage method sa armor, medyo mahirap ayusin. Pinagmasdan ni Yang Xiaotian ang mga bitek na naputol. Ang mga bitek ay kalahating metro ang haba, at siya ay naglaslas, halos tumawid sa buong baluti. Ang array sa loob nito ay nawasak ng daan-daang array rune. Ang mga array rune na ito ay naka-imprint din ng espesyal na Open Sky Class God Iron Fluid. Kailangan niyang mahanap ang parehong Diyos na bakal. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, naunawaan na ni Yang Xiaotian ang Kiki 88. Sa oras na ito, ang auction ay magpapatuloy sa auction ng pangalawang item. Sa pangkalahatan, ang unang auction ng auction ay mahal, at ang pangalawa ay hindi masyadong mahal. Ang pangalawang auction ay isang lightning hammer. Ang lightning hammer na ito ay isang sandata na nilikha ng isang sinaunang dakilang emperador sa mainland. Gayunpaman, ang martilyo ng kidlat na ito ay nilikha lamang ng sinaunang emperador noong mga unang araw, kaya ang kapangyarihan ay hindi masyadong malakas. Gayunpaman, dahil ang panimulang presyo ay 10 milyon lamang, maraming mga masters ang nakikipagkarera pa rin. Pagkatapos ng auction ng higit sa 100 mga item sa isang tuloy-tuloy na auction, biglang sinabi ng host ng auction, susunod, magsisimula kaming mag-auction ng isang batch ng 200 milyong taon ng gamot. Nang magsalita siya, tahimik ang pinangyarihan ng orihinal na maingay. Maging si Yang Xiaotian ay tumigil sa pag-aaral ng armor ng Kaiyuan at tumingin sa auction upang mag-host ng entablado. Sa wakas, isusubasta ko ang batch na ito ng 200 milyong taon ng gamot. Nang makita na ang lahat ay naaakit sa lahat, sila ay tumawa, naniniwala ako na ang lahat ay dumarating para sa grupong ito ng banal na gamot, ngunit ang mga pangit na salita ay nasa harap pulong. Nagtawanan ang lahat, mabagal ang matinding atmosphere. Kaagad, naglabas ang host ng isang malaking jade box at binuksan ang jade box. Nakita ko ang isang batch ng mga banal na gamot sa loob. Ang ilan sa mga banal na gamot na ito ay madilim, ang ilan ay lupa, at ang ilan ay Dragon Divine Medicine. 10. Ang bawat gamot ay naiiba. Nagbibigay ng pakiramdam ng hindi pantay. At makikita ng lahat na ang mga banal na gamot na ito ay ang pinakakaraniwan sa 200 milyong taon. Gayunpaman, ang taon ay talagang 200 milyong taon, na totoo. Ang grupong ito ng mga banal na gamot ay natagpuan ng aming Chamber of Commerce. Ang host ay tumawa, bagaman ang hitsura ay karaniwan, ang gamot na kapangyarihan ay ang gamot na kapangyarihan ng tunay na gamot ng 200 milyong taon. Ang batch ng gamot na ito ay hindi lamang ibinebenta, kundi pati na rin ang auction ng magkasama. Pagkatapos magsalita, ipinakilala niya ang lahat ng uri ng gamot. Sa wakas, sinabi niya, itong 10 milyong taon ng magic medicine, ang panimulang presyo ay 200 bilyon. Sa tuwing tataas ang presyo, dapat hindi bababa sa 100 milyon. Matapos marinig ang panimulang presyo, maraming tao ang nakahinga. 200 bilyon. Panimulang presyo pa lang. Kung bibilhin mo ito sa dulo, ikaw ay higit sa 3 bilyon. 3 bilyon. Ang bilang na ito ay ikinagulat ng maraming mga panginoon ng pamilya. 2 bilyon. Sinira ang Demon, Yin at Yang Ghost Master, at naramdaman din ng Ghost Fish na medyo mataas ang presyo ng auction. Pagkatapos ng lahat, ang mga banal na gamot na ito ay hindi ang parehong departamento, at ang mga ito ay karaniwan sa 200 milyong taon ng magic medicine. Malinaw na maraming tao ang kinakain para sa grupong ito ng banal na gamot, kaya tumaas ang presyo. Ngayon, nagsimula na ang auction. Sabi ng host. 2.1 bilyon. Sa mga salita pa lang ng host, hindi na makapaghintay na sumigaw ang Panginoon ng no. 3 VIP room ng pamilyang Li. Gayunpaman, hindi si Li Yao ang gumawa ng tunog. Hindi ko alam kung siyang Xiaotian, hindi nagpakita si Li Yao. Nang isigaw ng Panginoon ng pamilyang Li ang bidding, malapit nang magbid ang dinastiyang Chiba Sheng na si Liu Qing, at biglang may tumunog na boses, 3 bilyon. 3 bilyon. Nagulat ang lahat nang tumingin sa no. Isang VIP room kung saan naroon siyang Xiaotian. Nabulunan si Liu Qing. Maging ang Helian City, na magbibid, ay nabigla. 3 bilyon. Intersection. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro.
Kalmado si Yang Xiaotian. Dahil lahat ay makakapagbid sa 3 bilyon, nagdagdag na lang siya ng 3 bilyon sa isang pagkakataon, upang hindi masayang. Sa ilalim ng 3 bilyon ni Yang Xiaotian, lumubog ang lahat. 3 bilyon. Napakaraming pera ni Yang Xiaotian. Southern Wuhai World War I. Xin Chanfo Zhangzang, ang Crimson Snake ay namatay sa kanyang mga kamay. Ang kanilang space artifacts ay nahulog sa mga kamay ni Yang Xiaotian, at maaaring makuha ni Yang Xiaotian ang mga kayamanan ng Master of One Demon, ang Temple of the Third Buddha Temple, ang lugar na ito, 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 ano ang 3 bilyon para kay Yang Xiaotian? Sa eksena, walang sino man ang hindi napigil ang bumangon. Yang Xiaotian, galit na sabi ng ninuno ng pamilya Li na si Li Yan. Ang 7 kontinente na jihad ay nalalapit na. Sa pagkakataong ito, dumating ang pamilyang Li, at ang isa ay kukuha ng batch na ito ng gamot para sa kanilang gamot upang linangin sila. Sa batch na ito ng mga banal na gamot, bago ang jihad, ang kanyang kataas-taasan ng mga butas ay makakaapekto sa mas mataas na kaharian. Kakanyahan. Noong una, ang plano ng pamilyang Li ay gumastos ng 3 bilyon para bilhin ang mga banal na gamot na ito. Sa katayuan ng pamilyang Li, 3 bilyong yuan, at walang makakalaban sa pamilyang Li. Ngayon ay tumalon si Yang Xiaotian. Naputol ang plano ng pamilyang Li. 3.1 bilyon. Maingat na sigaw ni Helian Cheng. Natahimik ang mga taong orihinal na nag-uusap. 3.2 bilyon. Sigaw ni Chen Shengchao Liu Qing. Tulad ng pamilyang Li, parehong gustong magbid ng pamilyang Helian at Chen Shengchao para sa batch ng mga magic na gamot na ito, para maapektuhan ng kanilang mga santo ang mas mataas na kaharian bago ang banal na digmaan. 4 na bilyon. Nang si Li Huan, ang ninuno ng pamilyang Li, ay malapit ng magbid, biglang umalangaw ang boses ni Yang Xiaotian at naputol si Li Huan. Nagulat ang lahat. Ang eksena ay patay na tahimik. Parehong pangit ang mukha ng pamilya Li at Chen Shengchao. Kung ikukumpara sa lahat, normal ang mukha ni Yang Xiaotian. Ngayon para sa kanya, ang pera ay isang numero lamang. Ang batch na ito ng 200 milyong taong gulang na mga magic na gamot ay napakahalaga sa kanya. Dapat siyang magbid para dito, kaya hindi mahalaga kung gumastos siya ng mas maraming pera. Ngayon ay maaari na niyang pinuhin ang 10 kapigatian na Heaven Grade Elixir. Kung talagang maubusan siya ng pera sa hinaharap, maaari niyang pinuhin ang elixir nang hindi nababahala tungkol sa problema sa pera. Nag-aalok si Yang Master Yang ng 4 na bilyon, may gustong ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula. Nakangiti ang host habang pinagmamasdan ng mga tao. Si Li Huan, ang ninuno ng pamilyang Li, ay kinuyam ang kanyang mga kamao at huminga ng malalim bago pinakalma ang kanyang galit. Ngunit sa huli, walang nagpatuloy sa paggawa ng pelikula. Matagumpay na nabili ni Yang Xiaotian ang 200 milyong taong gulang na magic medicine na may 4th bilyon. Huwag kang mag-alala, ninuno. Kahit na makuha ni Yang Xiaotian ang batch ng magic medicine na ito, hindi siya makakapasok sa top 20 sa Holy War. Isang dakilang elder ng pamilyang Li ang nagsabi kay Li Huan.